Proper growth and development ng kids with proper diet and exercise. Cherryfur tangkad sagad. May lysine, taurine at essential vitamins pa. Laking may pagmamalaki. Cherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Cherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Araw-araw, MX3 para extraordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. September is National Suicide Prevention Month. Minsan, the loudest smiles hide the deepest pain. Kaya huwag tayong manghinayang sa simpleng tanong na, kamusta ka? That one check-in can save a life. Kung may kakilala kang nahihirapan, let them know they're not alone. And if ikaw mismo ang struggling, please reach out. You can call the National Center for Mental Health Crisis Hotline at 1553. May mga taong handang makinig anytime. Pwede mo ring kausapin ang taong higit mong pinagkakatiwalaan because your life matters and someone out there is waiting to remind you you are loved. We energy you. Bangga. Huwag mo sabihin, radyo! Huwag mo sabihin, radyo! Sabihin mo! Sabihin mo! Energy! Energy! Lindsay! Lindsay. Good morning, Bangga! Good morning! Baby Toby! Baby Toby. Good morning, Bangga! Good morning! Hi, Bangga! Tayo pa rin pang istasyong same, pero... Iba! Bangga, we are number 1, 06.7 Energy FM. Bangga, huwag mo sabihin radyo! Sabihin mo. Energy! Hi, good morning. Magandang umaga. Gandang umaga. Oo, sa lahat ng mga pangga natin, tulad naming dalawa ni Toby, parang excited. Alam mo yung hindi excited eh. Hoy! Grabe ka excited ako. Hindi ka ba excited? Excited ka ba? Ako kasi hindi eh. Charot! Bakit? Hindi kasi, alam mo kasi, Friday na ngayon. Alam mo bang gustong-gusto ko pang magtrabaho? Bukas kasi wala tayong trabaho eh. Alam mo naman ako, isa akong empleyadong napakabuti, napakasipag. Talagang gustong Akala pumasok. ko excited ka kasi nga may ganap ka mamaya. Di ba ganun yung mga pangga natin pag-aalis, mag-travel, excited sila? Actually, oo, excited ako. Oo. And in fact, no, nag-isip na nga ako ano kakainin ko mamaya, bukas. Kung anong trip mo doon, di ba? Oo, pero in fairness sa akin, no, kahapon wala akong magawa. Tapos ang ginawa ko na lang kahapon, nag-isip na lang ako kung ano yung kakainin ko bukas para sa Baguio trip ko at sa susunod naman na weekend, no, para naman sa Boracay trip ko. Ang taray na kay Boracay trip! Siyempre naman! Grabe ka na talaga! Well, ganyan talaga pag marami kang oras sa sarili mo, no? In fairness naman! Self-love check. Ang dami mo namang ganap. Sana ngayon lang yan. Ngayong September lang yan at pagsapit na Oktubre, wala na, pahinga na ako. Oy, bakit ka magpapahinga ng October? Kasi wala na tayong datong. Ano ka ba? Wala tayong Handa Kills. Hindi naman. Ay, hindi, wala talaga. Nakwenta mo na rin yan, magsasaya ko ngayon kasi next month, hindi na ako pwede magsaya. Alam mo ngayon, hika-host na ako medyo eh. Kasi syempre, nagtipid-tipid tayo ngayon, di ba? Para sa pamasahe. Oo, pamasahe. Tapos yung gagasusin mo, budget mo pa para doon sa trip mo na yon, no? Oo. At syempre, yung budget mo naman, dapat medyo may extra. Kasi baka kasi mamaya ang mangyari, makulangan ka. Oo nga, tama yan. Diba? So yun, dapat handa tayo. May sinusubi ka palagi. Yes! Kaya naman nandito na yung mga kakainan ko. Buong birthday week ko, no? Buong birthday ko, ang gagawin ko lang kumain. Kasi in fairness naman, malapit na po. Oo, sa darating na next week na po, ang birthday ni Baby Toby, ano? Ayoko, 10 days na lang, par. Ano naman? Ayoko tumanda. Ang saya nga eh. Hindi, ayoko tumanda. Ano ka ba? Dapat magpasalamat mo nga na nakaabot ka ng 1 taon na naman. Oo, nagpapasalamat ako. Oo. Pero at the same time, nakaka-pressure. Ano ka ba? Yung pagtanda is something na nade-deny para sa ibang tao. Kaya dapat ipagpasalamat mo yan. Tignan mo ikaw, ilang taong ka na? Bakit? O, ayaw mo sabihin eh.
Hindi, ipagpasalamat mo yan na meron ka na namang isang taon na nakasurvive ka, na masaya ka, kasama mo pamilya mo. Kasi may mga ibang tao ngayon hindi naaabutin ng next year. Actually, yung oo, iba naghihigahos, naghihingalo na. Oo, kaya siya hodang mag-isa sa birthday mo, kaya siya hodang may kasama ka, single or what, no? May at least magpasalamat ka pa rin naman talaga. Yes. Yan yung yung iba kasi wala nang ginagawa pag birthday nila. I mean, okay lang naman kung hindi ka mag-celebrate. Pero tell a silent prayer. Say a silent prayer. Thank you, Lord, for another year. Ganyan. Alam mo, ganyan ako, no? Bago magsimula at bago matapos yung birthday ko, make sure ko na nagdadasal ako. Totoo. Yun yung ginagawa ko. Bago magsimula, ibig sabihin morning. Yes. Bago ka matulog. 12 talaga. 12 talaga mismo. Bago mag-12. And then, ayun, pagkatapos ko mag-prayer, no? 12 na siya. And then, after naman, no, bago matapos, and then, ayun, bago mag-12, tapos 12, tapos na. O, diba? So, ilan yan sa mga bagay na pwede mong gawin. Ikaw din kung mag-birthday ka. Magandang practice nga naman yan. In fairness, gagawin ko yan kapag nag-birthday ako. Buti naman na-influensyahan kita. Kasi ako, ang ginagawa ko lang sa birthday ko, ang ginagawa ko yun nga, umuwi ako unang-una sa nanay ko. Kasi, syempre, hindi ko lang naman yun birthday. Yes. Birthday niya din yun. Tama. Hindi hindi technical Kumbaga kasi, sa araw ng kapanganakan ko, nag-sacrifice ng malala yung nanay ko. Diba? So, dapat sabi ko, simula nung nagkaroon ako ng trabaho, sabi ko, every time na magbe-birthday ako, every birthday ko, uuwi ako sa mga magulang ko. Ganyan. Tapos, nung naging kami ni Romel, sabi niya sa akin, dapat pag birthday mo, dumadalaw ka sa simbahan, nagdadasal ka. So, simula nung naging kami, nagsisimbahan na ako mag-birthday ko. Diba? Buti naman. Oo, napakamasunurin ko kaya. Hello! Buti naman! Hoy, alam mo mabuting anuhan yun mabuting gawain yun. Magandang practice kung saan talagang nagpapasalamat ka, talagang alam mo na yun, thankful sa another year na naman. Yes. Pero syempre, tagal pa naman ang birthday mo, ba't pinag-uusapan natin? Kahapon birthday din. O bakit? Hindi kaya pinag-usapan natin birthday. Kailan mo pinag-usapan natin yung birthday? Ay, birthday pinag-usapan natin kahapon. Ay, hindi talaga. Birthday kaya, hotdog kaya, tusukan kaya ng hotdog. Tusukan. Ano ka ba? Alam mo na kasi yun, medyo naman medyo makakalimutin na ako ngayon. Pero ito feeling ko, bilang yung iba magba-birthday ng masaya, yung iba malungkot. Pero pag-usapan natin yung mga magba-birthday nang meron silang trabaho. Yan. Diba? Kasi nga naman meron akong nabalitaan din, DJ Lindsay, no? Oy, teka lang. Oo. Medyo napapadami nga naman daw talaga ang mga tao na unemployed noong June at July. Ay, ganon. My goodness. Dito sa Pilipinas, merong 2.59 million na unemployed na Filipinos. Okay, ang dami niya na. Noong July pa yan, Noong July. Oo, and from June naman, 1.95 million. Okay, so meron na ba tayong datos ng correspondent ng August? At eto nga, equivalent ka neto. Oo, ang jobless rate ay 5.3%. So, ibig mo sabihin, mataas yung unemployment rate ngayon? Madaming mataas. mga walang trabaho ngayon. Oo, kasi nga dati, meron tayong equivalent rate na 3.7% lang. Ngayon, tumaas na siya into 5.3%. So, ibig sabihin, dumami ang walang trabaho dito sa Pilipinas. Ay, nakakalungkot naman yan. Ayon yan kaya Ian Sigaral, Philippine Daily Inquirer. Okay. In fairness naman, pero parang sa naman namin, sa lugar naman namin, parang hindi naman sila nawawalan ng trabaho kasi yung mga parcel, naririnig ko palagi yung mga pangalan nila. Hirap na nga yung delivery rider kasi ayaw lumabas ng mga pagde-delivery na hindi pa bayad. At minsan, yung delivery rider, kilalang kilala ka na, nagbibiruan na kayo. Oo, hindi pong awang-awa na ako sa rider, sigaw ng pangalan doon, ayaw lumabas ng may may pangalan. Oo. Diba? Kasi minsan kasi nangyayari, nandun sila sa kwarto nila, nasa taas, di ba, nagpapatugtog. Pero alam mo naman na meron ka in-expect na delivery. Kaya naniniwala ako na doon sa namin, sa lugar namin, marami pang may trabaho. Sa amin, same tayo. Diba? Madami pang mga big time na kung saan araw-araw meron. Ay, ang taray. Tulad na lang DJ Lindsay. Meron yan, araw-araw. Alam mo, ako na naman yung nakita mo. Ikaw naman kasi talaga. Ikaw naman kasi marami ditong mga parcel. Minsan minsan pumupunta ka pa nga dito ng yung weekends para kunin yung parcel. Noon yun, ngayon wala na. Noon hanggang ngayon, ganun pa rin. Wala. Oy, tanong mo kay Kuya Ryan at saka kay Kuya Estong, kung meron pa. Ano ka? Pero ito na lang paniwalaan mo to, Baby Toby.
Alam mo ba na yung mga Pinoy na nangangailangan po ng emergency assistance ay talaga naman daw pong pwede na mag-dial ng single line na numbers ha sa mga gusto pong humingi ng tulong. Kapag meron po kayong mga emergency, kapag meron pong gulo sa inyo, pag meron sumiklap na apoy, alam mo ba na pwede mo raw tawagan ang numerong ito? Oy, ang sabi po dito, pwede mo nang tawagan yung 911. 911. Okay, yan po yung emergency number or emergency system na talaga naman pong nilatag na po ng Department of Interior and Local Government. Wow! Ayon po sa PhilStar ha, ang sabi daw po ng DILG, talaga naman pong na-launch na po nila yan sa National Command Center ng PLDT Headquarters sa Sampaloc, Manila. So, ito pa ang sabi nila ha, hindi lang yan. Meron po silang mga partners na 35 local government units na meron pong mga kasari-sarili din nilang hotline numbers. At alam mo ba itong 911, hindi lang Tagalog ang naiintindihan nitong lingwahe. Ano pa? Siyempre, naiintindihan din nila yung mga dialect ng iba't ibang mga nayon dito sa Pilipinas, mga probinsya. O, nandyan yung Cebuano, Ilonggo, ganyan. Naiintindihan nila lahat yan. Tagalog, Ilocano, Waray, Tausug, and other Philippine dialects. Pasok na pasok yan. Ay, dapat lang naman talaga. Antaray, diba? And sa wakas, meron tayong ganyan. Oo. At alam mo ba, baby? Yes. Alam mo ba, baby Toby, yung 911 na yan, yung target response time nila ay 5 minutes lamang. Ay, wow, ang bilis. Ang taray. Ang bilis. Kasi nga daw, trained daw po yung mga nagte-take ng call, yung tinatawag nila na call takers, para mag-assist sa mga callers nila in times of crisis. Ang taray, di ba? It's a perfect It's para a sa perfect naman talaga. It's a perfect. It's about time na rin na magkaroon din tayo ng ganyan kasi minsan kasi ang nangyari, hindi natin kabisado yung mga yung mga hotline ng ating local government no? So, totoo yan. Diba? So, ngayon, eto, 911 at least, no, medyo familiar na tayo kasi nakikita natin to, naririnig natin to sa Netflix, sa iba pang streaming platform, no? Ang taray. Na kung saan pagdating sa Amerika, 911 din ang kanilang tinatype, no? Tinadial. Ito pa nga ha, ang sabi pa dito sa balita natin, baby Toby, na syempre, gusto nilang mabigyan ng ng safer homes, mas ligtas na mga pamamahay, yung po mga panggapo natin, lalo na kung sila po ay nag-iisa. Yan. Kasama anak lang nila na maliit o di kaya naman walang lalaki sa pamilya. Now you're safer with 911 emergency hotline. It's taray, a perfect. Diba? It's a perfect. Parang It's a perfect. grabe talaga. Nice In fairness naman, palakpakan natin. Oo. At buti na lang, no, may nangyayari dito sa atin, no? Merong, kumbaga, nagle-level up na tayo, no? Merong kumbaga merong progress. Oo, may progress. Oo, kasi minsan kasi ang nangyayari, puro na lang negative ang mga naririnig natin, no? Puro na lang corruption, puro flood control project. Buti na lang meron ng 911 na makakatulong sa mga pamilya. In fairness naman, hindi ko alam kung ito yung number na tinawagan ni Romel nung nakaraan o dumiretso siya sa Feeling ko 911 yung tinawagan niya eh. Okay. Kasi meron ngang nanggulo sa amin. So, we had to report it. We don't know any other way para ma-report o matawagan yung pinaka-police station na malapit sa amin. So, I think he called 911 nung time na yun. Nice. Tapos in fairness naman, dumating agad ha. Dumating agad. Responde. Oo, dumating naman agad yung mga Nice. police. Oo. Kaya naman para sa mapangga natin dyan, no, na mamis at may mga junakis, no? Kapag kayo lang dalawa nandyan, i-train nyo na po. Turuan nyo na po ang inyong mga anak na, anak, eto ha, meron dito yung telepono. Ang galing mo dyan. Tapos, kapag may emergency, no, kunwari si mami hindi makagalaw, di ba? Huwag naman sana, no? Pindutin mo lang tong 9 tapos 11. Para yon, sabihin mo yung details at kung ano nangyari sa mami mo, and then ayun, okay na, di ba? O kaya hindi lang sa mga bata, di ba, yung mga, halimbawa, kasambahay, mga helpers natin. Basta dapat sa buong household, alam na meron kayong pwedeng tawagan na 911. Yes, dapat alam na alam yan. Kasi ang laking bagay niyan, di ba, sobra. Baby Toby? Oo, kahit magpa-skill ka lang dyan sa sa may telepono nyo, na eto yung number for in case of emergency, 911. Then ayun, alam na kagad yun, automatic. In fairness naman talaga, at magandang balita yan for us Filipinos. Yes. It's a perfect. O, yan ang oras na nga ba, Baby Toby? Kapangga, it's now 8:37 on the clock. At syempre naman, mamaya po magdadaldalan pa tayo. Pero for now, syempre naman, more music muna tayo. Mahal ka pangga ko, baby ko. Uli tayo pa rin pang istasyong same, pero... Pangga, we are number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo.